Isang magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Bago po tayo mag-umpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga manunood sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at paki-press ng notification bell para laging updated sa mga next videos. Maraming salamat po. Today's episode ay mag-deworm kami sa mga piglets, nasa 6 na araw na nang mahiwalay sa kanilang mama pig. Hindi ko na po tatalakayin ang patungkol sa dewormer dahil may sapat na kaalaman naman siguro tayo kung bakit binibigay ito. Ang ibabahagi ko po ay kung paano ang pag-inject sa madaling paraan, para sa mga baguhan na nag-aalangan o may takot sa pag-inject ay para po ito sa inyo. Kaya madalas ay powder lang ang binibigay, wala naman pong problema kung sa powder at mix sa pakain at epektibo rin naman basta makuha lang nila ang sapat na dami para maging epektibo ang gamot. Sa practice namin, sa una at pangalawang pag-deworm pagkalipas ng 15 days ay injection ang aming ginagawa dahil manageable pa o kaya pangkargahin ng mga alaga, at ang mga susunod ay nasa powder na pero depende pa rin kung kinakailangan na mag-inject lalo na kung may severe parasites. Ang isang disadvantage lang kasi sa powder kapag hinahalo sa pagkain lalo na kung marami sila ay hindi nakakakain ng maayos ang iba. Konti lang ang makuhang dewormer dahil may mahihinang kumain sa grupo at mabibitin sila. Hindi equally divided ang makukuhang gamot at maraming makuha ang mga malalakas kumain. Panoorin lamang ninyo kung paano namin ginagawa ang pag-inject at saang parte ng katawan tinutulok para hindi na kayo mahirapan. Kailangan po sa pag-inject ay subcutaneous o sa ilalim ng balat, para mamatay ang mga bulate o parasite sa katawan pati na ang mga nasa balat. Sa parte na ito ang injection site dahil halos balat lang ito, hindi na natin matatamaan ang buto lalo na sa may leeg, hita at iba pang parte ng katawan lalo na kung nagpupumiglas ang alaga, kailangan lang na may tagahawak para mapadali ang trabaho. Enjoy lamang po sa panunood sa mga nalalabing video. Medyo may kabigatan na rin ang mga alaga at 13 heads po sila ang ipoproseso namin ngayon. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Daghang salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po mga kaibigan.